Magandang araw sa inyo mga kapugi. Nanguha pala kami ng kawayan kasama ang aking biyanan para sa gagawin natin patungan ng mga plato at kaldero dito sa ating kubo. Dito na din kami nananghalian at nagluto ng pangmerienda. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Umaga pa lang ay umakyat na kami dito sa taas ng bundok ng aking biyanan at yung tanim niyang pakwan dito na natira ay mayroon ng 2 bunga at ito lang yung mga nakasurvive sa tanim niyang pakwan at dumiretso na kami kaagad doon sa pupuntahan naming kawayanan. Medyo malayo yung aming pupuntahan mga kapugi dahil yung mga kawayan malapit sa ating kubo ay maliliit pa ang mga puno at alanganin pang kuhaan, kaya dito na kami kukuha sa malayo. Dito kasi ay minsan lang nakukuhaan at malalaki ang puno at ang klase ng kawayan na aming kinukuha dito ay patong na kung tawagin namin dito sa Bicol. Pinipili lang namin dito yung medyo malaki at matigas na para sa gagamitin natin sa paggawa ng manggirahan doon sa ating kubo. At kapag may sobra naman tayong kawayan ay gagawa din tayo ng lagayan ng panggatong para makapag-imbak tayo ng kahoy para sa ating pagluluto doon sa ating kubo. At habang tinitingnan ko nagpuputol dito ang aking biyanan ay nakita kong dito sa akin babagsak ang kawayan. Akala ko naman ay didiretso sa lupa. Kaya inila ko na itong puno pa itaas para maabot at maputol na ang dulo nitong kawayan. Ipipwesto lang namin ito na nakatutok sa daan dahil bubuhatin namin ito tig-iisa doon papunta sa ating kubo. Magaan lang naman ito kapag bago mo lang siyang inilagay sa iyong balikat, pero kapag matagal nang nakapatong ito habang ikay naglalakad ay unti-unti itong bumibigat. Magkasunod lang kami dito ng aking biyanan. Nauna lang ako ng kaunti dahil nagsisit up pa tayo dito ng kamera at nagpainit pala dito ang aking asawa ng tubig para kami ng aking biyanan ay makapagkape habang nagpapahinga. Yung kalandi uling pala ay gawa ko din yan nakaraang taon at sa lupa ko lang din yan hinulma mga kapugi. At habang nagpapahinga kami dito ay magluluto ang aking asawa ng sinabawang isda. Tapos ako naman ay gagawa dito ng tinapay, pero mamayang hapon pa namin ito isasalang. At habang nagtitimpla ako dito, panay naman ang buhos ng ulan. Ganon pa rin yung mga ingredients na ginawa ko nakaraan. Gumawa tayo ulit dito ng tinapay mga kapugi dahil nagustuhan ng aking asawa ang niluto ko nakaraan. All-purpose flour pa din ang ginamit natin ditong harina. Bali 3 baso at kalahati ang inilagay ko dito. Siyempre nakahugas ang ating kamay bago tayo maghalo. At nung kumulo na pala ang tubig dito sa palayok ay nilagay na kaagad dito ang isda. Ako naman ay nagsimula na din na haluin itong gagawin natin tinapay. Mga 10 minuto ko din itong minasa ng tuloy-tuloy para makuha natin ang magandang texture ng ating ginagawa. Naglagay na din dito ng talbos ng dahon ng kamuti ang niluluto ditong sinabawang isda. Tapos ay kumuha lang ako dito ng maliit na peraso para tingnan kung okay na itong ginawa nating dough. Tapos ay pinahinga ko lang dito ng ilang oras mga kapugi dahil mamayang hapon pa natin ito isasalang. At nung naluto na itong aming ulam na sinabawang isda ay nananghalian muna kami dito sa taas ng bundok. Masarap dito kumain kapag maulan at malamig ang kapaligiran, lalo na kapag may sabaw yung niluto mong ulam ay siguradong mapapadami ka ng kanin. At nung natapos na kami ditong kumain ay nagsungkit kagad ang aking biyanan ng niyog. Mga buko ito mga kapugi, gagamitin ito sa paggawa ng ice candy para ibenta doon sa amin. Babalatan lang ito at hindi babiyakin para dalhin ito sa ibaba ng bundok. Pagkatapos namin kumuha dito ng buko ay naglagay na ako dito ng harina sa tadtaran dahil hihiwain na natin ito ng maliit. Itong gagawin natin tinapay mga kapugi. Minasa ko lang ito ng saglit para lumabas yung hangin sa dough. Tapos ay dito ko na hiniwa ng 6 na peraso at yung bawat isa ay hinati ko ito sa 2. At ganito nakalaki yung ating gagawing tinapay mga kapugi. Binilog ko lang ito ng maayos para maganda at presentable ang ating ginawa at ipinatong ko lang muna dito sa dahon ng saging. Tapos ay hindi ko na ito nilagyan ng palaman dahil doon pa lang sa aking mga ipinanghalo ay tiyak na malasa na ang mga ito. Pagkatapos kong binilog lahat ay inilipat ko muna ito sa ginawa kong basket mga kapugi. At ang aking asawa naman ay nagatong na dito sa ating ginawang DIY oven para mainitan na ang loob nito. At habang nagpapainit ay pinapaalsa pa natin ng ilang minuto ang ating dough at pagkalipas ng 20 minuto ay isasalang na natin itong ating ginawang tinapay habang tuwan-tuwa sa kakapanood sa aking mga ginagawa. Dahil mainit na ang loob nitong ginawa nating oven ay nagsalang muna ako dito ng 6 na piraso dahil ito lang yung kumasya sa ating lagayan. At habang nagpapahinga dito ang aking biyanan ay abala siya dito sa kakapanood ng pelikula dito sa aking dalang cellphone. At kami naman ng aking asawa ay nagbabantay dito sa aming nilulutong tinapay. Pagkatapos niyang manood ay binalik niya ito sa akin para tingnan niya dito yung iba pa niyang mga tanim. At maya't maya ay binuksan ko na itong ating oven para tingnan kung okay na ang pagkakaluto ng tinapay. At perfecto yung pagkakaluto mga kapugi. Pagkatapos ay sinalang ko na kagad itong natira para kami ay makapagmerienda na dito sa taas ng bundok. At nung binuksan ko ulit ito ay ganun pa din ang resulta, kaya pinagsama ko na lahat ito sa isang lagayan. Di ko alam kung munay ba ito o pandesal yung aking ginawa.
Ang importante ay nakapagluto tayo dito ng tinapay sa taas ng bundok. Nagtimpla na din kami dito na gawa sa tabliya mga kapugi. Kada isang baso ay naglagay kami dito ng 2, tapos ay nilagyan na din namin ng kaunting gatas para lalo pang sumarap ang lasa. Ito yung masarap na pang partner sa ating ginawang tinapay dito sa taas ng bundok. At nagdala pala kami dito ng palaman. Ito yung nilalagay ngayon ng aking biyanan. Iba ang nagagawa ng diskarte kapag inaluan mo ng sipag at tiyaga, dahil kahit gaanong hirap pa yan, kung kaya mo naman piliting gawin ay magagawan mo ito ng paraan. At shoutout nga po pala kay Ma'am Gracie Rosette na nabigay sa amin ng panggastos sa aming lulutuin dito sa taas ng bundok. Maraming salamat po at God bless po sa inyo, Ma'am Gracie. Merinda mga kapugi. At kung nagustuhan nyo ang aking vlog mga kapugi, please follow, like, and share naman itong aking page. At pa-comment naman kung saan nakabot itong aking video. Sa mga nakabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat. Shoutout nga po pala kay At yun lamang po mga kapugi, maraming salamat.